ni Sara no? Na nagpapapatay daw si Speaker, nagpapakidnap daw sa Tacloban. O, di ba? Yan yung sinasabi ni Sara. Tapos, inano siya, di ba, ng mga kalaban ni Speaker Martin sa Tacloban. Binasag yung kanyang sinasabi na wala naman daw ganun. Si Speaker Martin, nananalo talaga. Walang lumalaban kasi nga siya talagang gusto ng tao. Mga kalaban mismo ni Speaker Martin ang nagtanggol kay Speaker Martin na mali daw yung sinasabi ni Sara na yun ay paninira lang. Kita niyo? Paninira lahat. Wala man lang siyang maipakita na ebidensya. Pati yung sinasabi niya na meron daw kaso si Speaker Martin sa Delaware, ni-research ko. Kaso sa Delaware? My God! Kaso, hindi nga na-push. Kumbaga, yun ay talagang ginawa lang talaga ng mga DDS para isira kay Speaker Martin. Biruin mo may kaso daw. Hindi nga pinadalhan ng sumun. Hindi nga siya na, ikaw ganito ka ganyan. My God! Samantalang si Kibuloy nga most wanted ng FBI, pero pinagtatanggol ni Sara Duterte. Take note ha, si Kibuloy most wanted ng FBI. Talagang wanted, inilalagay ng mga mukha niya kung saan-saan Pero pinagtatanggol ni Sara. Pero si Speaker Martin na wala naman talagang kaso, ginagawan-gawan niya ng kaso. O diba? Kasi nga takot na takot. Takot na takot Sa totoo lang, dahil alam niya na malakas talaga si Speaker Martin Romualdez. Yun talaga ang katotohanan. Di ba? Oh. So, tingnan pa natin to. Okay. Romualdez has a speakership in the bag, says another ex-House leader. Yeah. Another ranking salon from the previous Congress believes that late 1st District Representative Martin Romualdez already has the 20th Congress speakership in the bag. Our support for Congressman Martin Romualdez to be the next Speaker of the House remains strong as ever. Tingog Party List Representative Jude Asidre said in a press conference Wednesday, July 2. Yan. So, mga kaibigan, halos lahat po ng mga kongresista, ilan sila? Ernesto Ernix Dionisio, both former assistant majority leaders have earlier bared that 287 out of the 317 House members in the 20th Congress have signified their support for Romualdez. Grabe 317 tapos 287 ang sumusuporta kay Speaker bilang Speaker of the House ulit. Ang dami. Diba? Mga kaibigan, ilan lang yung hindi sumuporta. Sige nga, ano nyo yan, Dali, Okay. Ina natin, 317 minus 287. 30 lang. 30 lang ang hindi sumuporta sa kanya. 30 only. Biruin mo ha. 287 ang sumuporta kay Speaker. 30 lang ang umayaw. So, ibig sabihin, si Speaker Martin Romualdez pa rin ang Speaker of the House. Kasi nga, 287 ang sumuporta sa kanya, 30 lang ang ayaw. Siguro yung 30 na yan, baka 10 kay Albi, 10 kay Ducasco, 10 din siguro kay Toby Tiangco, Tigsa 10 sila. Kay Speaker Martin, 287. Wala na, si Speaker Martin na ulit ang Speaker of the House. Ganon talaga mga kaibigan. Kapag magaling ka na Speaker, ikaw talaga palagi ang hahanapin at ikaw talaga palagi ang gustong ihalal. Kasi magaling nga si Speaker Martin Romualdez. Diba? Yun mga kaibigan, no? Yun.
Sandali. Wait. Okay. So, sandali. Basa muna tayo. Sabi niya, daming, sabi ni Radito Sutare, daming ing-ing sa comments, ma'am. Oo, mga DDS yan. Mga, ano yan, mga nag-aabang yan sa akin. Antonio Elena Likay, mag-enjoy lang si BP Sara na manira, di bale permado na warrant of arrest from ICC. Oo nga no? Sabi nga po, balita ko nga no, permado na daw yung warrant of arrest, pero hindi ko alam kung how true, no? At ayoko pang alamin. Yeah. Ayoko pa siyang alamin. Hindi ko pa alam kung totoo ba talaga, no? Sabi ni Willie Zalde, kahit nga senador, di mananalo si Tambaloslos, tapos sabihin mo takot si Sara. Walang katapat si Sara sa 2028. Kung sa tribo lang basihan, 54%, mga Bisaya, so talo na sa survey, nalagapak si Tambaloslos. Sabi niya ha, hello, si Speaker Martin, pag tumakbo yan as senador, tiyak mananalo yan kasi napakagaling. Hindi siya nanalo nung 2016 nung tumakbo siya sa senator kasi talagang hindi pa naman talaga siya kilala noon. Kahit nga ako hindi ko pa siya masyadong kilala noon eh. Basta naririnig ko lang Martin Romualdez pero hindi ko pa talaga siya masyadong kilala. Lalo naman si Sara, lalong hindi ko kilala. Diba? So, yun, no? Pero ngayon, kung tatakbo si Speaker Martin, Senator, sigurado yan, mananalo yan. Kung presidente, tapos kalaban si Sara, panalo na si Speaker kasi wala nang magkakagustong bumoto kay Sara kasi kitang-kita na mga gagawa niya eh. Biruin mo. Sino ba naman ang magkakagusto na magkaroon tayo ng presidente na palamura, palingkera, na ipinagmamalaki pa niya na kaya kong makipagsuntukan sa kanal, kaya kong makipag-away sa kanal. Pinagmalaki pa niya na kaya daw niya makipag-away sa kanal. Palingkera. Tapos, kita niyo naman, pinagmalaki pa niya na kaya niyang kumausap ng killer, assassin, magpa-tsugi ng Pangulo ng Pilipinas, First Lady, ng Speaker. Sino bang magkakagusto ng ganyan ng Pangulo? Walang magkakagusto. Walang matinong Pilipino na magkakagusto na magkaroon tayo ng ganyang klaseng Pangulo ng Pilipinas. At lalong hindi magugustuhan ng mga tao na iboto si Sara dahil kita niyo naman ayaw niya ng accountability. Ayaw niya na siya ay sasagot sa mga katanungan ng tao. Wala siyang accountability. Ang gusto niya, gagastos lang siya ng gagastos, pagkatapos wag mo siyang tatanungin kung saan niya dinala ang pera. So, sa tingin niyo mananalo yung ganyang klaseng politiko? Hindi yan mananalo kasi ang mga tao ngayon ay mulat na sa katotohanan. Kita niyo nga, di ba? Tingnan niyo, Robin Padilla. Anong nangyari? Nanalo doon yan. Nanalo si Robin noon. Kasi nga, dahil pumasok siya sa Uniteam. Nagkunwari, no? Nag-Uniteam. Pagkatapos, ano pa? Itong eleksyon na to, may tumakbong artista. Ano ba yung Budots? Bong Revilla.
hindi na nanalo. Bakit? Dahil kay Robin. Willie Rebillame, hindi na nanalo. Dahil kay Robin. Kasi nakita na ng mga tao na ganito pala kapag merong artista dito. Oh. GB Bondok, hindi nanalo. Oh. Robin Padilla eh. Nakita na ng mga tao, si Robin Padilla ang sumira sa mga artista. Sasabihin ng iba dyan, bakit si Lito Lapid? Si Lito Lapid naman matagal na yan si Lito Lapid na nasa politika. Hindi na yan talaga masyadong pumapasok sa mga pelikula-pelikula. Hindi katulad kina Bong Revilla. 'Di ba? So, eto, si Robin Padilla, sinira niya ang mga artista. Kaya, ang mga tao ngayon ay ayaw na ng mga artista. Kasi alam na ng mga tao na ganyan pala kapag artista ang senador. At yan si Robin, pag tumakbo ulit yan, hindi naman nanalo yan. Last term, first and last term na lang yan. Kung ano-anong pinagagawa sa Senado. Hindi na yan mananalo. Sabi ng Butiki, oo daw. Pati Butiki, take note, pati Butiki, sabi oo daw. Sumagot. Di ba? So, yan mga kaibigan, si Speaker Martin Romualdez, siya pa rin talaga ang magiging speaker. 287 of 317 members of 20th Congress support Romualdez as House Speaker. Wala na silang laban kay Speaker. Talagang si Speaker Martin ang mananalo. Manila, a total of 287 of the 317 House members in the incoming 20th Congress have expressed support for Representative Martin Romualdez to retain his post as House Speaker, according to House Assistant Majority Leader Representative Ernesto Dionisio. Parang given this number, Dionisio doubts a contender could beat Romualdez to speakership race next Congress. Parang malabo, ma'am. I think the leadership of House Speaker Martin Romualdez kasi it's supported really by the majority of the present and incoming members of the House, he said. No? Anybody can actually run for the speaker, but the question is whether that person or the Congress member has the number to secure the position. We have already secured 280 plus signatures supporting Speaker Martin Romualdez to be our speaker in the 20th Congress. Diba? So wala na mga kaibigan, no? Kaya yan ang reason kung bakit si Sara Duterte ay takot na takot kay Speaker Martin Romualdez. Nanginginig ang kanyang mga tuhod, mga kaibigan, kasi alam niya na tatalunin talaga siya, si Speaker. Tatalunin talaga siya ni Speaker Martin Romualdez. Kaya napakaaga niyang sinisira kasi ayaw ni Sara na tumakbo si Speaker. Kita mo yung mga yung kanyang mga video, sinasabi niya, may ambisyon daw si Speaker na tumakbo. Hello, kung sakaling totoo na may ambisyon, anong problema mo? Kung sakaling totoo may ambisyon si Speaker na tumakbo, anong problema mo? Magandang credential yan. Walang walang impeachment yan. Walang kaso yan sa mga confidential funds. Walang history yan ng merong sinasabi na ghost employees. Wala, nakatulad ni Sara. Walang history yan na merong ninakaw. Walang history yan na merong mga pinatay. Maganda ang background yan. At siya ay overqualified. So, ano ang kinatatakot? Anong kinatatakot ni Sara? Kasi nga, si Sara Duterte po ang merong ambisyon at atat na maging Pangulo ng Pilipinas. Kaya po siya ay galit na galit kay Speaker Martin kasi gusto po niya
Wala siyang kalaban. Gusto po ni Sarah wala siyang kalaban. Ayaw po niya ng may kalaban kasi alam niya na kapag nakalaban niya si Speaker Martin Romualdez, hindi talaga siya iboboto. Kasi mga kaibigan, ang boboto kay Speaker Martin ay mga loyalista, maka Marcos supporter at mga Marcos loyalist. Yan ang boboto kay Speaker Martin kapag tumakbo yan sa pagkapangulo. Siyempre, sino pa bang iboboto namin? Hindi siya, kasi siya yung pinsan ni PBBM na number 1 na supporter ni PBBM na naging dahilan kung bakit successful yung mga programa ni PBBM, lalo na yung mga pro-poor na proyekto ni PBBM, katulad na lang ng 20 pesos na bigas. Si Speaker Martin ang talagang nag-ano yan, nag-suporta. Kasi kung hindi yan susuportahan ni Speaker Martin, hindi magtatagumpay ang 20 pesos na bigas. Walang budget. Hindi maglalabas ng budget. Pero sinuportahan niya. Ang Kongreso naglabas ng budget para dyan. Para magkaroon ng 20 pesos na bigas. Yan yun. Diba? Takot talaga ang mga DDS kay Speaker Martin. Kaya kita mo, pag merong, pansinin nyo to guys. Pag si Speaker Martin may post, kuyog sila niyan. Sisirain nila yun. Kuyog sila. Ganyan ginagawa nila. Kasi nga gusto nila masira si Speaker. Pero, etong sasabihin ko sa inyo saan ka nakakita ng puno na walang bunga tapos binabato? Di ba ang sabi? Ang punong hitik sa bunga, binabato. Kaya yung nga binabato si Speaker kasi hitik na hitik siya sa bunga. Kaya nyo nga siya sinisiraan kasi hitik na hitik siya sa bunga at nai-insecure kayo. Si Sara Duterte nai-insecure kaya grabe ang paninira niya kay Speaker. Nai-insecure siya. Ang puno ng hitik sa bunga, pinupukol. Yan yun. Saan ka nakakita na puno na ni walang bunga pagkatapos pupukulin mo? Wala. Ang mga puno na pinupukol, binabato yung mga hitik sa bunga. Kasi nga, para malaglag yung mga bunga. Yan si Speaker Martin Romualdez, hitik na hitik sa bunga. Kaya binabato ninyo. Make sense? I am making sense, mga kababayan? Sabi ko sa inyo Yun. Kaya, tandaan nyo. Itong sinasabi ko, balikan ninyo ako. Pag hindi ito nangyari, balikan niyo ako sa 2028. Kapag naglaban, talaga, halimbawa, dalawa lang maglaban, Speaker Martin, si Sara Duterte, taob yan. Taob si Sara Duterte nyo. Patataobin yan ni Speaker Martin. God opposes the proud, but gives grace to the humble. Si Sara Duterte mayabang, di ba? Feeling akala niya siya ang mananalo. Pero patataubin siya ni Speaker Martin. Ibabagsak siya ng Diyos dahil sa kanyang kayabangan. Dahil akala niya magaling siya, akala niya siya ay malakas, akala niya marami siyang supporter, pero isinusuka na siya ng taong bayan. Majority nga ng mga Pilipino gusto impeachment Alam niyo ba yun? Majority ng mga Pilipino gustong ma-impeach si Sara Duterte. Alam niyo ba yun? Kayo lang naman ang ayaw ma-impeach si Sara Duterte. Kayo lang naman ng mga DDS ang ayaw niyo ma-impeach si Sara Duterte. Dahil ayaw niyo na lumabas yung mga baho niya. Diba? Kasi alam niyo na may tinatago. Alam niyo naman yan Alam niyo na may tinatago si Sara. Kaya nga tinutulungan niyo Tinutulungan niyo para hindi na matuloy ang impeachment.
Pero kahit anong gawin ninyo, tuloy na tuloy pa rin ang impeachment. O, di ba? Kahit anong gawin nyo, wala kayong magagawa dahil tuloy na tuloy pa rin ang impeachment. O, yan ang katotohanan. O, pag-sure. O, pag-sure kayo dyan, no? Mga DDS, di ba? O, sure na sure talaga ako na mananalo si Speaker Martin Romualdez kung ang kakalabanin ay si Sara. Dahil wala nang may gusto kay Sara Duterte, kundi kayo na lang ng mga DDS na iilan lang kayo. Diba? Buti kung marami kayo, buti kung majority kayo, hindi naman. So, sabi pa dito, kapag buo at matibay ang suporta sa speaker, nagiging maayos ang pagtakbo at mababawasan ng malaki ang mga ingay at panggugulo sa loob mismo ng Congress. At ang resulta, mas maayos na trabaho ng mga kongresista. No, kita niyo, di ba? United Congress tayo. 19 Congress is a United Congress. Kapag merong mga dapat may ipasa, pag may mga bill na dapat ipasa, napapasa ka agad. Ang galing ng ating speaker. Hindi katulad sa Senado na ang bagal nila. Parang hindi sila nagtatrabaho, napakabagal nila. Samantalang sa Kongreso, halos bago sila nung nagbakasyon, halos 100% na ipasa yung mga legislative agenda ng Pangulo. Diba? Oh. Kaya, yan mga kaibigan, no? Marami pa rin, majority pa rin ng mga kongresista ay gusto pa rin si Speaker Martin Romualdez ang mamuno, no? Bilang Speaker of the House. Dahil, syempre, magaling si Speaker Martin Romualdez. Kaya hindi siya gustong palitan. Ayaw ng mga kongresista na palitan si Speaker dahil siya ay magaling na Speaker. Diba? Yun lang yun, guys, no? Okay. Okay. Sa ilalim ng liderato ni House Speaker Romualdez, sobrang tumaas ang level of performance, especially sa pag-usad ng LEDAC at iba pang priority ng Malacanang. Ayan. Yes, so guys, no? Tama yun. Na napapasa ang mga batas, mga LEDAC, no? House poised to finish strong in 19th Congress targets 100% approval of LEDAC priority bills. Yan. So, grabe ang dami The 28 LEDAC priority measures slated for approval before the conclusion of the 19th Congress are as follows. So ito yun guys, ng 2024 ito, no? Ito yung natapos ng Kongreso, no, sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. 28 LEDAC agenda, no? Naipasa nila. Okay, tingnan natin ano ba to. Amendments of the Government Procurement Reform A Republic Act RA 12009, Anti-Financial Accounts Scamming, amendments of the Anti-Agricultural Smuggling Act, VAT on Digital Transactions, Self-Reliant Defense Posture, Academic Recovery and Accessible Learning Program, Enterprise-Based Education Training, Philippine Maritime Zones, Low Archipelagic Z-Lanes, Create More RA, amendments to the Rice Tarification Law. Ang dami guys, no? So hindi ko nababasahin. Sobrang dami. 28 LEDAC agenda. Tapos, meron pang mga enacted into law. Ilan ito? 30... grabe, ang dami. Wow, umabot ng 64. Mga kaibigan, ganito karami ang naipasa, no? Ng Kongreso. Mga kaibigan, no?
Ang dami. Enacted into law 28. Mga kaibigan, 28 LUDAC agenda yon. Tapos yung meron pang ilan to? 64. Grabe. We work tirelessly to ensure the passage of laws that directly impact the lives of Filipino. Instructed by President Marcos, Speaker Romualdez said, our goal remains to finish strong by passing the remaining measures to achieve 100% approval of all LEDAC priority bills. Grabe, no? So, si Speaker Martin Romualdez, grabe talaga mga kaibigan, pagtrabaho talaga. Kumbaga walang talagang seryoso, trabaho talaga. Pag sinabi ng Pangulo, no, ito, in-instruction ng Pangulo na ito kailangan gawin, kita mo, 100%, natapos sila mga kaibigan, 100%. Mga kaibigan, yung lahat ng mga LEDAC priority bills. Yan po ang Speaker of the House natin, Speaker Martin Romualdez. Magaling, no? Kaya talagang wala po sa kanyang papalit. Hanggang 2028, walang papalit sa kanya dahil magaling po talaga si Speaker Martin. At si Speaker Martin po ang number 1 na supporter ng ating Pangulo sa lahat po ng mga programa, lalong-lalo na mga pro-poor na mga programa ng ating Pangulo. At si Speaker Martin Romualdez din po ang first line of defense, ang kanyang shield sa mga destabilization plot na inihahain ng kabilang kubul ni Sara Duterte. Diba? O anong nangyari? Dahil kay Speaker Martin, yung tatlo na pinaplano nila sa House of the Representatives na pabagsakin si Speaker Martin at i-install si Gloria Macapagal Arroyo as Speaker of the House para nang sa ganoon ay magawan nila si PBBM ng gawa-gawang impeachment case, gawa-gawang mga kaso, pagkatapos patatalsikin nila o lalagay na nila si Sara Duterte na maging presidente ng Pilipinas. Pero dahil sa strong leader si Speaker Martin Romualdez, yung mga kongresista mismo lumalapit kay Speaker Martin at sila po mismo ang nagsumbong na sila daw ay kinakausap ni Aling Maliit para sumali sa kanya at pabagsakin si Speaker Martin. So anong nangyari? Si Aling Maliit ay demoted. Pangalawa, hindi pa siya nasatisfy. Mga kaibigan, nag-attempt na naman na pabagsakin uli si Speaker. Kasi nga, gustong-gusto nilang maging presidente si Sara. Kailangan mapalitan si Speaker, kailangan bumagsak si Speaker. Kailangan si Speaker Martin. Kailangan si Gloria ang maging Speaker. Kasi kapag siya na ang Speaker, yan na, gagawa na nila ngayon ng mga gawa-gawang kaso si PBBM, gawa-gawang impeachment case kay PBBM. At pagkatapos, dahil sila na ang nasa Kongreso at hawak na nila yan, hawak na rin nila ang Senado, so madali na ang impeachment ni PBBM. At si PBBM ay mapapalitan ni Sara Duterte. Yan yun mga kaibigan. Pero dahil ang ating speaker ay very strong, at ang mga kongresista, majority, ay gusto siya. Kaya sa pangalawang pagkakataon na nag-attempt si Gloria, kinausap na naman nila si Speaker. At nagsumbong na naman sila kay Speaker na ganito daw, kinakausap daw sila na sumali daw sa kanyang ticket para pabagsakin si Speaker. O ano nangyari? Diba nung una, demoted lang si Gloria. Anong nangyari? Pangalawang attempt, tinanggal na siya. Wala na siyang katungkulan. Tinanggal na siya. Sa pagiging deputy speaker, wala na. Tinanggal na talaga siya.
May pangatlo pa, may pangatlong attempt pa. Hindi pa hindi pa na-satisfy si Aling Maliit eh. Kasi kailangan mangyari na mapalitan si PBBM. Kasi kailangan nilang i-install si Sara Duterte. Tapos, siyempre, mapapalitan si PBBM. Makakaupo si Sara, 4 na taon. Pagkatapos, sa 2028, pwede na naman si Sara ang tumakbo. Ang plano nila, 10 taon si Sara mamumuno. Gagayahin ang nangyari noon kay Erap. Si Gloria Macapagal-Arroyo, 10 taon na muno. Yan ang gusto nilang mangyari kay Sara. Kaso hindi nga mangyari kasi nga, si Speaker magaling. At yung mga kongresista, kumakampi kay Speaker. Magaling, pagkatapos mabuting tao. Siyempre kapag mabuting tao ka ng Speaker, siyempre kakampi talaga sa yung mga kongresista. Hindi ka tatraido rin kapag mabuting tao ka ng Speaker. Di ba? Yan ang dahilan kung bakit si Sara Duterte ay abot hanggang langit ang galit kay Speaker Martin dahil hindi niya mapabagsak at hindi natupad ang kanyang pangarap na maging presidente ng Pilipinas. Yan ang katotohanan. Diba? Mga kaibigan, yan ang katotohanan, mga kaibigan. Ang mga nagkwento niyan, yung mga kongresista mismo. Ako nakakapasok ako ng Congress, di ba? Nagko-cover kami doon. Yung mga kongresista mismo ang nagsasabi. Kinakausap sila ni Aling Maliit. Nakailang 3 plano. Pabagsakin ang Pangulo. Tanggalin si Speaker sa pagka-Speaker of the House, ipapalit si Gloria, pagkatapos gagawa na sila ng mga gawa-gawang kaso. Yun. Napansin niyo ba mga kaibigan? Ito napansin niyo ba? Hindi nila magawa sa kay Speaker, di ba? Kasi strong leader eh. So anong ginawa? Napansin niyo ba? Ang Senado, naghiring-hiring. Yung ginawa nila na hiring-hiring na patungkol sa sa PDEA leaks ko, no? Yan na yung kanilang plan C. Kasi hindi umubra ang plan A, plan B, hindi umubra. So, nag-plan C sila. Yan na yung plano nila, mga kaibigan. Na gawan si PBBM ng intriga. Na kesyo, nandun daw yung pangalan ni PBBM, magkakaroon daw ng operation kasi huhulihin daw si PBBM, pati si Maricel Soriano na sumisinghot daw, ganun. Tapos kamukat-mukat mo, naging successful ba? Anong nangyari? Laging nakukulong. Si Morales nakukulong. Kasi nahuhuli, nagsisinungaling. Tapos si Bato de la Rosa, di ba kitang-kita yung ni Bato? Si Bato pinagtatanggol pa niya si Morales. Kitang-kita yung sabuatan, di ba? Tapos with Maharlika pa, kitang-kita yung sabuatan. Kasi hindi nila kinakaya sa Kongreso. So, dinala nila sa Senado. Sa Senado na lang sila nagawa ng mga ganong-ganong klaseng mga hearing, di ba? Para idiin si PBBM na si PBBM gumagamit daw. Kaso, kitang-kita yung pagiging sinungaling ni Morales. Tapos, may mga nag-testify. Hindi naman daw totoo yun. Tapos, nag-testify pa yung St. Luke's, nag-testify pa yung dalawang babae na talagang totoo, legit, yung test ni PBBM, drug test. Legit daw yun.
'Diba? So, hindi sila nagtagumpay. Ilang beses silang nag-attempt. Yung Senado ang ginamit nila, pero hindi sila nagtagumpay. Paano sila magtatagumpay, guys? Intriga nga lang eh. Gawa-gawa nga lang yung issue eh. Kaya lalong galit na galit si Sarah. Galit na galit siya. Guys, merong si Sarah eh. Yung kanyang yung Russian reporter, tinanong siya, no, tungkol sa ICC, etc. Tapos nagsabi pa siya doon na kaya daw pinahuli yung tatay niya, isa daw sa dahilan dahil political persecution daw, dahil yung tatay daw niya ay nag-aakusa daw kay President Marcos na nag-aabuso sa droga. Nakakatawa talaga siya, guys, no? Nakakatawa talaga si Sarah, no? Talagang desperada. Desperada na talaga siya, guys, no? Super napaka-desperada na talaga ni Sara Duterte. Grabe. Ay, desperate talaga siya, guys, no? Yeah. Leticia Solis, tama po kayo. Daming strategy, pero kabubuhan ang mga style nila. Akala nila maloko Pinas. Tama po kayo. Correct kayo dyan, no? Hindi nila talaga naloko ang Pilipinas at ang mga Pilipino. Diba? Okay. Tumpak po kayo. Marilyn Domdom, Alberto Tabon, walang pangarap maging presidente si Romualdez. Sara lang nangarap maging presidente para may pagpatuloy ang gawain nila sa Davao na maghari sila sa buong bansa. Gising po, Didi shit. Oh. Correct po kayo dyan, no? Tama po kayo dyan. Si Sara talaga, ever since, no? Gusto niya maging presidente. At yun nga, gusto nila 10 taon pa, no? Style ni Sara, bulok. TYT gas. Ay, TYT gas. Ngayon lang kita ulit nakita. No? Saan ka ba nagsusuot? TYT gas. Ngayon lang kita ulit nakita dito sa comment section. And Loretta Velasco, hi. Hi din po sa inyo. Marilyn Dumdum, gahaman talaga yun si Aling Maliit. Siya nagtuturo dyan kay Sarah to manipulate PBBM. Aurea Camara, alam ni Speaker ang galawan ni Gloria at Sayad. Ay, opo, matalino yan si Speaker Martin eh. No? Matalino po yan. Hindi nila yan basta-bastang loloko, no? Kaya nga galit na galit sila dyan eh. Alam mo, di ba mga kaibigan, noon pa sinasabihan nila si PBBM na babalik daw, no? Babalik daw yung kumbaga friendship. Isa lang daw ang gusto nila. Tanggalin daw si Speaker. Tanggalin daw si Speaker sa pagiging House Speaker. Yun ang gusto nila talaga. Mga DDS, mga Duterte. Tanggalin si Speaker. Yan ang hinihiling talaga nila eh. Tanggalin si Speaker eh. Kita mo kung titingnan mo, bakit papatanggal si Speaker? Kasi nga mga kaibigan, si Speaker Martin ang malaking hadlang, ang malaking balakid sa kanilang plano. Si Speaker Martin ang malaking balakid kung bakit hindi nila napapa-impeach
si PBBM. Si Speaker Martin ang malaking balakid kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin presidente si Sara. Kasi mga kaibigan, yung ano nila di ba, si PBBM, naupo sa kanyang July 1. July 1, di ba? Ang balak nila mga kaibigan, 2 buwan pa lang si PBBM, mapapatalsik na. Balikan niyo yung mga video ng DDS. Balikan niyo rin yung kanilang mga kinokomento. Di ba? 2022 pa lang, mga kaibigan. Anong sinasabi nila sa mga collection? Ay, ano na kayo, enjoy na kayo ngayon kasi malapit na kayong umiyak. Si Sara Duterte na magiging Pangulo. 2028 pa lang mga kaibigan, sinasabi na nila yan. As early as September, sinasabi na nila yan. August pa nga lang. Sinasabi na nila yan na kasi may nagsasabi pa, 1 buwan lang si PBBM. 1 buwan lang uupo yan sa pagkapangulo. Tapos si Sara na. Ganyan yung mga sinasabi nila noon mga kaibigan. Parang sigurado sila na si PBBM hindi niya matatapos ang 1 taon. Hindi niya matatapos ang 2022. Ganyan yung mga sinasabi nila. Balikan niyo yung mga comment section at saka yung kanilang mga vlogger. Mga ganyan yung mga content nila mga kaibigan. Kasama pa nga dati dyan yung si Bagong Lipunan na dati ay siya daw ay loyalista pagkatapos biglang, "Uy, Sara now." Di ba? Yan yung mga content nila Kesyo hindi daw matatapos si PBBM ang 2 buwan. Pagkatapos ng 2 buwan, nung natapos yung 2 buwan na hindi natanggal si PBBM, sasabihin na naman nila, ay next month, iba na ang Pangulo, babae na ang Pangulo. Babae na daw, si Sara na daw. Pagkatapos next month naman, wala pa rin. Hindi pa rin natatanggal si PBBM. Yun yung mga kaibigan. Kaya galit na galit sila kay Speaker Martin Romualdez. Kaya ang hiling nila, di ba? Hiling nila, si Speaker Martin Romualdez tanggalin. At magiging okay daw ulit ang unity. Tanggalin lang daw si Speaker Martin Romualdez. Yan talagang hiling nila tanggalin si Speaker. Kasi si Speaker talaga ang malaking balakid para mapaupo si Sara Duterte. Kasi si Speaker ang nagiging shield ng ating Pangulo. Kaya ang Pangulo natin hanggang ngayon ay matatag dahil meron tayong Speaker of the House na matatag sa kanyang pamumuno sa Kongreso at matatag din na sumusuporta sa lahat ng agenda ng ating Pangulo. Di ba? Make sense? Yan yun mga kaibigan, Kapag matatag ang speaker, kuha niya ang suporta ng mga kongresista. Kapag nagkakaisa ang mga kongresista, may papasa ang mga magagandang plano ng Malacanang, walang harang, walang paggugulo. At kapag naisakatuparan ang adhikain ng Malacanang, gaganda ang imahe ng administrasyon. At higit sa lahat, ang nagkakaisang kongreso sa pamumuno ni Martin Romualdez, hindi kailanman uusad ang kahit anong hakbang upang mapatalsik si PBBM, kagaya ng impeachment na pinupush dati ng Duterte Youth at ni Sara Duterte. Alam niyo ba mga kaibigan, 2022 pa lang, may na si Sara meron na siyang ni-ready na articles of impeachment para ipa-impeach si PBBM. Inamin niya, 'di ba? Sa isang interview, inamin niya na sabi niya, meron na ako, ma'am. Sugar number 1 and
Sugar importation number 1 pa lang, meron na kaming articles of impeachment. Kailan nangyari ang sugar importation number 1? Nandyan pa si Rodriguez. Napanood nyo yun? Napanood nyo yung sinabi ni Sarah? Nandito, nakapost yun dito sa ano ko, sa Facebook ko. Wala pala dito sa YouTube. Nasa Facebook ko yun. Ang sabi ni Sarah, sugar importation number 1 pa lang, meron na kaming articles of impeachment. May nakalista na daw sila. Kailan ba nangyari ang sugar importation number 1? Di ba yan yung kay Rodriguez? Kaya siya napatalsik dyan. Umabot sa sugar importation number 4. Napatalsik si Rodriguez, di ba? Dahil siya yung nag-ano sa mga importation. Ayaw naman pala ng Pangulo. Magtataka ka na lang. Kaya pala sinasabi nung sa Department of Agriculture na meron daw basbas ng Pangulo. Kaya pala magtataka ka. Si PBBM nagtataka, bakit may basbas ng Pangulo? Hindi naman niya binasbasan yung mga importation na yun, ang lalaki. Yun pala, ginagamit pala yung seal ni PBBM. Ginagamit pala ni Rodriguez. Sinasamantala habang si PBBM during that time ay nasa ibang bansa. Si Rodriguez naman ay ginagamit pala niya ang seal ng presidente. Natandaan niyo? Grabe. So sugar importation number 1, 2022 yan. Panahon pa ni Rodriguez. May hawak na si Sarah na articles of impeachment. So, ibig sabihin, talaga palang pinagpaplanuhan pala talaga nila si PBBM na patalsikin. Am I making sense? Diba? Hindi lang ako nagdadaldal dito. Yung sinasabi ko ay tumutugma-tugma sa mga sinasabi ng Vice Presidente. Sandali, hanapin ko nga, tingnan ko kung makikita ko kaagad yung video na yan, na sinabi niya na sugar importation number 1 pa lang, ay meron na silang nakalista na articles of impeachment. Dali, hanapin ko. Tingnan ko kung makikita ko ba kaagad. Ang dami-dami ko ng video dito eh. Dali Tingnan natin para makita nyo. Baka sabihin nyo nagsisinungaling ako eh. Hanapin natin. Saglit. Okay. Wait. Saglit. Gusto ko ipakita sa inyo eh. Para makita nyo. Si Sarah mismo ang umamin na sugar importation number 1 pa lang ay meron na silang naka-ready na articles of impeachment. Dali Dami ko kasi dito eh. Dami kong videos eh. Minsan ang hirap minsan maghanap eh. Pag ganitong ang daming videos. Tapos walang title. Tatry ko pa rin hanapin saglit
Ah, saglit, saglit. Sobrang dami kong dami kong videos eh. Dali dali. Hanapin natin. Wait, wait. Hanapin natin. Magpakita ka. Ito. Ito yata yun. Ayan. Isang kasabihan na maraming beses nang napatunayan. At ito mga kaibigan ay napatunayan na naman dahil po dito sa kadaldalan ni Bibi Duterte. Na noon pa pala, no? Mga panahon na andyan pa po si Vic Rodriguez ay kanila na po pinagbabalakan na i-impeach si PBBM. Galing mismo sa kanyang bibiga sa panahon pa lang daw ng Sugar Order number 1 ay nando na mga kaibigan yung kanilang impeachment, articles of impeachment naka-ready na. Articles of impeachment so good pa sa Sugar Order number 1. Naka-ready na siya, ma'am. Ang isda, O, di ba? May resibo ako. Sugod pa. Bisaya siya eh. Naiintindihan ko kasi pareho kami salita eh. Naami. Ibig sabihin, meron kami. Sugar importation number 1. Meron kami articles of impeachment. Naka-ready yan siya, ma'am. Simula pa sa sugar importation number 1. Naka-ready yan siya, ma'am. So may resibo ako, di ba? Hindi lang ako tumatalak dito nang walang resibo. May resibo ako. 2022, pinagbabalakan na ng kampo ni Sara Duterte na ipa-impeach si PBBM para maupo siya at maging presidente. Am I making sense? Diba? Hindi ako nagsisinungaling. May resibo. Sugod pa. Sa sugar importation number 1, may nakaredy na kami, articles of impeachment. Ibig sabihin sa sugod pa, sa simula pa. Sa sugar importation number 1, may nakaredy na kami. Biruin mo mga kaibigan binudol talaga niya si PBBM. Ginawa siyang DepEd Secretary. Maayos ang pagtingin sa kanya ni PBBM. Tuwing si PBBM ay umaalis papunta sa ibang bansa, siya ang caretaker ng bansa. Iniiwanan sa kanya ni PBBM ang Pilipinas. Malaki ang tiwala ni PBBM sa kanya. Pero sinasaksak na pala niya sa likod. Meron pala siyang plano. Napaka-traidor. Diba? Am I making sense? Tama yung sinasabi ko. Hindi lang ako nagdadaldal. Totoo yung sinasabi ko. Kaya yung mga DDS dito, wala na kayong masabi kundi, ambot sa imo, ewan ko sa'yo. Kasi nakita nyo totoong sinasabi ko. Nakita nyo na totoo ang sinasabi ko, pero kay Sara pa rin kayo. Duterte pa rin kayo. Kasi, bugok kasi kayo. Kahit alam nyo masamang tao ang inyong sinusuportahan, kahit alam nyo na traidor ang sinusuportahan nyo, kahit ang alam nyo na ang sinusuportahan nyo ay pro-China at ready na ipamigay ang Pilipinas, Duterte pa rin kayo. Kasi bugok kayo, hindi kayo maka-Pilipino. Hindi kayo para sa Pilipinas, kundi para lang kayo sa inyong mga iniidolo. Kayo
ay mga bugok, panatiko sa tao, hindi sa bansa. Ibahin nyo kami. Ibahin nyo ako. Dahil ako, once na may makita ako sa tao, kahit gusto ko pa yung tao na yan, pag may makita ako dyan na hindi maganda, ex yan sa akin. Bakit gusto ko ang Pangulong BBM? Kasi ang Pangulong BBM, ipinaglalaban ang West Philippine Sea. Bakit gusto ko ang Pangulong BBM? Kasi nakita ko sa kanya, inaalagaan niya ang mga mahihirap. Bakit ko gusto ang Pangulong BBM? Dahil nakita ko sa kanya, mabuting tao siya. Bakit ko gusto si PBBM? Nakita ko sa kanya, kahit na inaalipusta siya, kahit na sinisiraan siya, ay mabuting tao pa rin siya. At disenteng tao pa rin siya. Hindi siya nagmumura, hindi siya pumapatay, hindi siya naninira. Siya ay disenteng tao. At siya ay matinong tao, nakapokus sa kanyang trabaho. Kaya gusto ko si PBBM. Hindi ako katulad sa inyo, mga DDS, na kahit nakita nyo na masamang tao si Sara, pero doon pa rin kayo. Kahit nakita nyo na masamang tao si Duterte, pumapatay ng mga tao, doon pa rin kayo. Dahil kayo ay mga panatiko. Di ba? Iba kami sa inyo. Kasi kami, mga pro-admin. Pro-admin lang kami ngayon. Dahil tama ang ginagawa ng Pangulo. Pero kapag may ginawang mali ang Pangulo, babatikusin din namin. Dahil hindi kami panatiko, hindi kami kulto na katulad nyo. Kami ay para sa bayan. Make sense? Diba? So, dali nga, ano ko nga ito, i-repost ko nga ito. Nawala. Hanapin ko ulit yun. I-repost ko yun para ipaalala ko sa mga tao. Baka nakalimutan nila no? Tsaka yung iba hindi alam yan. Hindi alam ng iba yan. Na si Sara Duterte umamin na 2022 pa lang ay meron na silang naka-ready na impeachment kay PBBM. No? Kailangan malaman ng lahat ng mga tao na si Sara Duterte ay traidor sa Pangulo. Biruin mo siya ang ginagawang caretaker ng bansa. Ginawa pa siyang DepEd secretary. Pagkatapos gusto na pala niyang ipa-impeach. May naka-ready na articles of impeachment. Habang nakangisi siya sa harapan ni PBBM, habang nakangiti siya, habang sinasabi niya na mahal kita, Apo PBBM, mahal kita, Apo. Yun pala, may naka-ready na siyang impeachment kay PBBM. Grabe, napaka-traidor, napaka-plastic. Diba? Traidor, plastic. Yan ang katotohanan. Katotohanan na nahihirapang tanggapin ang mga DDS. Diba? Hirap silang tanggapin. TYT gas. Yan. Yan. Correct ka dyan, TYT gas. Tumpak ka dyan. Adik lang ang nagbabanta sa tao. Kaya nga, di ba, mga adik sila eh. Mga adik sila eh. Kita nyo, di ba? Baste. Digong. Fentanyl. Nagme-Mary Jane pa. Pulong. Si Pulong. Baka nga pati yan si Lukring eh. Baka kaya lukring ang utak. Diba? Malamang. Kaya nakukuha nilang magbanta. Kaya nakukuha nilang magtsugi ng tao. Kasi nga sila ay mga bangag.
Kasi kung hindi sila bangag, hindi sila tsutsugin ng tao. Kaya sila tsutsugin ng tao kasi mga bangag sila. Yun lang yun, katotohanan. Kasi kung nasa matinong pag-iisip sila, hindi sila tsuchugi ng tao. Real talk lang. Real talk. Naku, sobra na tayo sa isang oras, no? Maraming pong salamat sa mga nanood. Maraming pong salamat, no? Okay. TYT Gas, maraming salamat sa panonood. Ngayon lang kita ulit nakita, no? TYT Gas. Okay. Marami pong salamat sa panonood. Okay. Correct ka dyan sa sinasabi mo, no? TYT Gas. Si Sarah, abroad ng abroad, naghahanap ng aampon kay Digong. Pero wala naman eh. Wala mang aampon kay Digong eh. Diba? Walang may gustong umampon kay Digong. Sa totoo lang, no? Aurea Camara, tama ka po. Yes po, no? Aurea Camara, mabuti nakita nila ang masamang plano ni Lustay. Oo nga po. Tumpak. TYT Gas, tumahimik na si Piatos. Hindi pa rin, marami pa rin sinasabi, TYT Gas. Marami pa rin siyang sinasabi, no? Yan. Okay mga kaibigan, no? Bukas na lang ulit kasi 1:30 na po, naka-isang oras na tayo, no? Isang oras at kalahati, no? So, maraming pong salamat. Yan. So, thank you very much mga kaibigan sa lahat po ng mga pro-PBBM, no? Pro-government at sa lahat po ng mga DDS na nanonood. Paki-double tap na po mga kaibigan para kayo po ay makapag-like. Maraming po salamat sa nanonood. At ito po muli si Admin Rich, commentarista, fight fake news, expose the truth. Yan mga kaibigan na. Admin Rich, commentarista. Bye-bye and God bless.